Yan, magandang gabi na naman sa inyo dyan, mga solid DDS, no? Mga kababayan ko dyan, saan man kayong dakong bansa ngayon naroon. Sa mga OFW, no? Ito, yung ginagawa ng NBI ngayon, no? Na gusto nilang imbestigahan yung stadium dyan sa sa pa ng yan, Tarlac o Pampanga, yung ginanapan ng SEA Games, no? Yung panahon ni PRRD, gusto nilang imbestigahan kasi nga may di umanong katiwalian na nangyari, no? Ito lang, no, ang yung punto ko dyan, bakit ngayon? Ang tagal na yan, tagal na yan. Ngayon, 4 na taon na nakakaupo itong presidenteng BBM, no? Ngayon pa tinaon na gustong imbestigahan. Kung tutuusin, maraming issue kahit tungkol sa flood control project, no? Biruin nyo yung X-18 Marines at meron pa mga naglabasan na mga ibang Marines, no? May 7 pa, may sinasabing 14 na Marines lalabas. Yan talagang talagang may na sila, yung may ebidensya na binibigay, no? Yung mga ex-Marines. Kasi sinasabi nila kung ilang maleta yung mga dinala doon sa mga congressman at sa mga senador, no? Sa mga pati kay Presidente BBM, no? Bakit hindi yun ang imbestigahan? Na kung tutuusin yung stadium na yan, di ba? Wala namang issue na ginawa sila dati dyan. Ngayon lang tinaon, no? At kung tutuusin yung mga issue na yan, no, na ginagawa nilang issue, pinapakinabangan ng buong Pilipinas yan, ng ng mamayang Pilipino, no? Para sa bansang Pilipinas yan. Hindi natin na alam bakit ganyan ang gusto nilang imbestigahan, na sinasabi may anomalya. Bakit hindi nyo imbestigahan yung issue sa flood control project, na kung talagang kasinungalingan yung sinasabi ng 18 Marines o ng iba pang Marines na mga bagong nagsulputan pa nung huling interview dyan sa sa EDSA Shrine sila, no? Yan, sasabihin nyo kasinungalingan yung ibinunyag ng mga Marines, no? Ng mga ex-Marines. Yan, kung kasinungalingan yan, alam nila kung paano, may mga video, may mga picture, no? At alam nila kung saan dinala. May mga address pa sila na binibigay, katulad na lang ng mga bahay nila Erwin Tulfo, nila Martin Romualdez, nila dyan, pati sa sa Ilocos, sa bahay ni BBM. Bakit hindi yan imbestigahan nyo? Yan talagang may may sabihin na natin na hindi totoo yan. Pero bakit hindi nyo muna imbestigahan? Bakit nililihis nyo ang issue? Yan talagang, kasi kung hindi totoo yan, di kasuhan nyo yung mga ex-Marines, ikulong nyo dahil sa kasinungalingan nila, di ba? Pero yan mismong sinasabi nila, talagang alam nila, kasi mga tao yan ni Saldico. So meaning, hindi yan sila. Tsaka yung mga binabangga ng mga ex-Marines, mga binabangga nila, malalaking tao, malalaking politiko. Gasino lang sila kung talagang kasinungalingan ang sinasabi nila. Ang dali nilang maipakulong.
Pero bakit hindi nyo yan ang imbestigahan nyo? Di ba? So, yan ang ano, yan ang issue, no? Tapos ngayon meron pa yung kay Alan Peter Cayetano ngayon, no? Kasi yung kay sa Taguig na Quezon na may ghost project, no, diyan sa Taguig. Dahil nga dito sa tinamaan si Lacson sa mga keso, sinisira daw ni Cayetano yung dignidad niya. Iniimbestigahan niya kung may mga nangyaring kung totoo na may mga ghost project o may katiwalian sa budget ng flood control project o ghost project dyan sa Taguig, no? Samantalang gusto nyong imbestigahan, no? Gusto nyong imbestigahan, yan, mangangala pa lang kayo ng ebidensya. Yung ebidensya na di umano si Soto, si Lacson, si Erwin Tulfo na mismong binigyan ng baleta, bakit yan ang hindi imbestigahan? At yung kung talagang totoo kayo, no, kung talagang para kayo sa bayan, para sa katotohanan ng ginagawa nyo, buhayin nyo yung flood control hearing dyan, no, yung sa Blue Ribbon Committee, no. Ngayon, kung mga sinungaling yung mga ex-Marines, huwag nyo nang palabasin sa Senado. Ikulong nyo dyan. Tapos kasuhan nyo at tuluyan yung ikulong kahit panghabang buhay kung talagang hindi totoo yung sinasabi nila. Pero bakit parang nililihis nyo yung mga issue? Bakit yan ayaw nyo imbestigahan? Tapos itong si Lacson, mamamatay daw siya na may dignidad, mga ganon-ganon. Senator Lacson, talagang mamamatay kang may dignidad, imbestigahan nyo ibuksan nyo ang Blue Ribbon Committee at talagang ipakita nyo sa taong bayan na malinis kayo. Si Bato nga tinitira mo keso nagtago, diba? Kung tutuusin ikaw nga may warrant of arrest ka mismo na inilabas, di ba't nagtago ka? Hindi mo hinarap yung kaso mo. Tapos si Marcoleta, sasabihin mo nung nagka-arrest warrant, nagkasakit. Buti nga Senator Marcoleta sumuko, nagpakulong, hinarap niya yung kaso niya, yung ikinakaso sa kanya. Samantalang ikaw PNP chief ka pa dati, diba? Yung kaso mong Dacer Corbito case na yon, hindi mo nga hinarap yung issue yung asunto sa'yo, nagtago ka. May bayag pa si Senator Marcoleta sa'yo, tsaka si Bato. Tapos kung magsalita ka, akala mo. Alam nyo, kayong mga nagmamalinis dyan, na mga politiko na sinasabi nyo malinis kayo sa harap ng media, sa harap ng camera, hindi dapat kayo ang magsabi niyan. Ang mga taong bayan ang magsasabi sa inyo, no? Kasi kung tutuusin, sa sobrang pagmamalinis nyo, sa sobrang
pagtatakip nyo sa mga totoong issue, nakikita nyo naman eh. Kahit na anong gawin nyo, ayan o, yung mga tao. Yung mga tao, hindi pa rin naniniwala sa inyo. Yung mga naniniwala dyan, yung mga hindi pamulat sa katotohanan. Pero karamihan ng taong bayan, hindi naniniwala sa inyo. Kayong mga buhayang politiko. Kahit anong pagtatakip nyo sa mga pagmamalinis nyo, walang naniniwala sa inyo. Maraming mas higit na hindi naniniwala sa inyo. Kahit anong paninira nyo sa mga Duterte, kay BP Inday Sara, kung tutusin, alam nyo sa sarili nyo na talagang hindi totoo yung mga binibintang nyo sa mga Duterte. Kaya lang, total, nasimulan nyo na yan eh. Dahil alam nyo, babalikan kayo. Pagka naging presidente yan, kaya ginagawa nyo na lang lahat ng paninira, no? Lahat ng paninira, lahat ng kawalang hiyaan na pwede nyong gawin dyan kay BP Inday Sara, ginagawa nyo. Dahil wala naman talaga kayong konkretong ebidensya na puro na lang paninira yung ginagawa nyo. Pero ganun pa man, hindi naniniwala yung taong bayan sa mga paninira nyo, mas pinagkakatiwalaan pa rin si BP Inday Sara. Kaya kahit anong pagmamalinis nyo, kahit na anong gawin nyo, tiyak na tiyak ang mangyayari dyan kung talagang hindi nyo ma-impeach si BP Inday Sara. Pagdating ng 2028, labanan nyo sa malinis na halalan. Diyan nyo malalaman na talagang kung si BP Inday o ang mga Duterte ay magnanakaw o kung sila ay may mga katiwalian, taong bayan ang mag-uusga. Taong bayan ang mag-uusga. Kasi kahit anong propaganda nyo, kahit anong paninira nyo, kahit anong putik ang ibato nyo kay BP Inday Sara sa mga Duterte, tignan nyo ang mga taong bayan. Diba? Kaya magkakaalaman tayo niyan sa 2028. Pero kahit nga na ma-impeach nyo si BP Inday Sara, kahit ma-impeach nyo pa, may mga Duterte pang tatayo. Duterte pa rin ang susuportahan ng mga taong bayan o ng mga DDS, ng karamihan. Kahit i-impeach nyo si BP Inday Sara. Kaya, magkakaalaman yan sa 2028. Hindi naman, at kahit na sabihin pa natin, hindi Duterte ang tatakbo. Dahil sa ginigipit nyo na lahat ng ginagawa nyo na lahat ng panggigipit sa mga Duterte, sa mga dikit sa Duterte, ginagawa nyo. Pero ganun pa man, kahit na hindi ang mga Duterte ang tatakbo, yung mga susuporta ng DDS, yung pa rin yung mga alam namin na talagang lumalaban ng patas. Kahit sabihin nyo maubos nyo yung mga Duterte, hindi nyo ma-impeach nyo yan, hindi pa rin kayo babango sa mata ng taong bayan. Tandaan nyo yan. Kilala na kayo. Hindi kayo sa mga ginagawa nyo ngayon. Sa mga ginagawa nyo ngayon, talagang hirap no? Parang kung anong lingwahe itong pwede natin sabihin na kung anong kahit na anong paninira nyo, talagang wala no? Tignan nyo yung kagabi sa Liwasang Bonifacio, sa dami na namang taong nagwiwelga. Hindi na matatapos yan. Hindi nyo, kahit pilit nyong pagtakpan yung katotohanan,
Alam na ng taong bayan yan. Hindi nyo na hindi nyo na maitatago yan. Ang mabigat dyan, ultimong iba't ibang bansa, no, buong mundo, nalalaman na yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Kaya nga, kahit na anong travel ng Pangulo para makakuha ng investor, wala. Parang wala. Puro pledges. Puro pangako ng ibang bansa ang nakukuha. Kita mo, kagagaling lang Singapore, ano nangyari? Hindi pangako na naman. Kaya, yan, mahirap yung... Kaya mga kababayan, kahit anong gawin nilang panggigipit sa mga pinaniniwalaan nating politiko na gumagawa ng kaayusan, no, ng bansa natin at gumagawa ng para sa kapakanan natin ng taong bayan, huwag tayong magsawang sumuporta. Huwag tayong padadala sa mga matatamis na salita, no? At sa mga parya-paryang ayuda ng administrasyong ito. Tandaan nyo, buwis nyo yan mga kababayan. Tanggapin nyo. Pero pagdating ng eleksyon, iboto nyo pa rin yung nararapat. Huwag na kayong huwag na kayong magbulag-bulagan o ano. Nakikita nyo naman ang mga nangyayari ngayon, no? Pagbaha, konting ulan, baha, patayan, droga, bumalik na naman. Kayo, nasa sa inyo yan eh. Kung kontento na ka sa barya-baryang ayuda, kung kontento na kayo sa matatamis na kasinungalingan ng mga politikong trapo, mga politikong buaya, magnanakaw, mga sinungaling, nasa inyo yan. So, tanggapin nyo kung anong masamang sasapitin ng bansa natin. Tanggapin natin kung tanggapin nyo. Kasi yun, pinaniniwalaan nyo eh. Kung kontento na kayo sa mga barya-baryang ayuda, na kung tutusin yung ayuda na yan, sa inyo naman yan. Buwis natin yan. Buwis nyo yan. No? Sa inyo yan. Kaya sana mamulat kayo sa katotohanan, no, mga kababayan. So, tuloy lang tayo. Huwag tayo magsawa sa panindigan para sa katotohanan.